Ang storya na ito ay mula sa aming karanasan. Hindi ko nasasabihin kung saan exactly sa Cainta ang bahay na to. Pero sobrang daming puno dito at matataas na talahib. It all started nung pumunta ako sa lamay ng asawa ng pinsan ko sa Mandaluyong. Besides na asawa siya ng pinsan ko, ay naging classmate ko din siya nung elementary. Kaya I consider her a close friend. Nag-suicide po siya. She was found sa rooftop nila na nakabigti at wala ng buhay. Hindi ko na po sasabihin ng dahilan. It's too personal po sa family niya. Pero ang nakakatakot na part ay ang mismong dalawa niyang musmos na anak ang nakadiscover ng nakabigting bangkay niya. Pumunta po ako doon, pinagdasal siya. Kinausap siya sa tabi ng kabaong niya. Lahat po kami ay na-shock at nalungkot sa untimely death niya. After nun, umuwi po agad ako sa house namin sa Cainta at hindi na ako nagpagpag. In short, diretso uwi. Then, doon nagsimula ang mga nagpaparamdam sa mismong house namin. I was too exhausted pag uwi ko. Puyat, pagod dahil sa layo ng biyahe. I decided na mag-shower, then matulog after para ma-rejuvenate ang katawan at isip ko. Yung bathroom namin ay nasa tabi mismo ng kusina namin. Maliit lang ang apartment namin. Up and down, mga good for 2 to 3 persons lang. A usual middle class pad. Habang nag-shower ako, narinig ko sa labas na may nagbukas ng takip ng kaldero at ibinalibag ang takip pabalik sa kaldero. So it was really loud. Nagtaka ako dahil ang alam ko, mag-isa lang ako sa baba namin. Naisip ko naman, baka bumaba yung asawa ko at tumingin ng makakain. Pinatay ko ang shower at dali-daling nagtuwalya. Binuksan ko ang pinto ng banyo to see na wala palang tao sa ibaba kundi ako lang. Tinawag ko ang asawa ko at dali-dali siyang bumaba. The creepy thing about it ay narinig niya din pala yun. At iniisip niya na ako yung nagbukas ng kaldero dahil nagugutom ako pagod sa biyahe. It was really weird pero hindi po kami nagpa-apekto sa pangyayaring yun. Simula nun, nag-umpisa na ang mga hindi may paliwanag na pangyayari sa tahanan namin. Pero noon pa man, ay tila nababalot na ng misteryo at kakaibang pakiramdam ang lugar na iyon. Sobrang tahimik, laging makulimlim. Ang apartment namin na iyon ay napapaligiran ng makakapal at nagtataas ang puno. Mga matatandang nilikha na kung nakakapagsalita lamang ay mailalahad ang mga pangyayari sa nakalipas. Mga nagtataas ang talahib na hindi pangkaraniwan sa loob ng isang subdivision. Sadyang napag-iwanan na nga ng progreso ang lugar na iyon. May isa pang pangyayaring naghatid ng takot sa amin. Nang ako ay umuwi isang umaga nang galing sa trabaho, nagpasya akong maglatag at matulog na lang sa ibaba. Dahil sa sobrang init sa itaas at hindi ako matulog dahil sa ingay ng mga anak ko naglalaro. Opo, gabi ang pasok ko at tumaga lang ako nakakapagpahinga. Ako po ay isang call center agent at ito na po ang industriyang kinamulatan ko sa loob ng 6 na taon. Ngunit ito ang kauna-unahang experience na ako'y magambala sa oras ng aking pagpapahinga. Tandang-tanda ko pa, isinara ko ang ilaw sa ibaba at kinalas ko ang pagkakatali ng aming kortina. Tanging ilaw lamang sa banyo ang iniwanan kong nakabukas. Talaga namang napakasarap ng pagkakahiga ko sa banig na aking inilatag. Sa tabi ng unan ko sa bandang kanan ay nakalagay ang cellphone ko. Maya-maya kasi ay tinitingnan ko ang oras at nagbabrowse din ako sa FB pag hindi pa ako dinadalaw ng antok. Ganon na naging sitwasyon ko sa mahigit kalahating oras habang iniintay kong balutin ako ng kadiliman ng hatid ng aking pagtulog. Ngunit may nangyaring hindi ko inaasahan. Nasa forma na akong hawakan at kukunin ko ang cellphone ko sa tabi para mag-browse ulit. Nang biglang gumalaw ito at umikot nang hindi ko pa ito nahawakan. Noong una hindi ko ito pinansin. Ngunit na-realize ko na ito'y imposibleng gumalaw mag-isa.
ay agad ko itong dinakma upang pigilan ang walang humpay na pag-ikot nito. Ako ay kinilabutan ng mahawakan ko ang cellphone ko. Biglang kumabog ng napakalakas ang aking dibdib nang naramdaman kong may isang hindi nakikitang puwersa ang umihila papalayo ng cellphone ko sa akin. In short, nakikipag-agawan ako sa bagay na yon sa isang hindi ko nakikitang nilalang. What's creepy about it ay sadyang napakalakas ng puwersang iyon. Ako ay tumatayo sa taas na 5'7" na may malaking pangangatawan. Ngunit di alintana ng entity na yun ang lakas ko. Dahil sa kalakas niya ay parang isang batang inaagawan ng candy. Malakas siya. Wala na akong ibang naisip kundi tawagin na lamang ang pangalan ng asawa ko na nasa itaas. Sa natitira ko pang katinuan, buong lakas kong tinawag ang pangalan niya ng 2 beses. Hal! Hal! Dali-dali siyang tumakbo pababa ng hagdan at naabutan niya akong nakataas ang aking kamay habang maigpit na hawak ang cellphone ko. Biglang napawi ang takot na aking nararamdaman at dama ko din na tila gumaan na ang pagkakahawak ko sa cellphone. Wala na yung malakas na puwersa, demonyo, lamang lupa o ang kaluluwa man ng nag-suicide na asawa ng pinsan ko ang gumawa nun. Hindi ko alam. Simula nun ay naging maingat at mapagtiyaga na ako sa loob ng sarili kong tahanan. In short, hindi na ako komportable. Nagsimula na rin ako mag-research sa mga tungkol sa ganitong events na akala ko noon ay sa mga TV lamang nangyayari. Ngunit hindi natatapos doon ang kagimbal-gimbal na pangyayari sa tahanan namin. Biglang namatay ang Labrador Retriever namin na si Hershey. Nakakalungkot dahil naging parte na siya ng pamilya namin. She was more than a pet to us. Kasama namin siya sa loob ng apartment. At siya ang nagtuturo kung ano ang ibig sabihin ng responsibilidad sa murang pag-iisip ng mga anak ko. Ngunit pati siya ay ginamit ng unknown entity para magdulot ng takot sa aming tahanan. Isang gabi, bigla na lang kaming nagulat nang may narinig kaming malakas na kaluskos sa ibaba. Tila may nahulog na bagay na gawa sa lata na malakas na umalingaw-ngaw sa malamig at tahimik na hating gabi. Dali-dali kaming bumaba ako at ang asawa ko. At bigla kaming nagkatinginan nang makita naming nakakalat ang kainan at inuman ni Hershey sa lapag ng parehong gawa sa stainless. Nagtaka kami at madaling pinulot at ibinalik ito sa lagayan nito. Sa taas ng LPG gas namin. Teka, paano nangyari yun? Niwala nga kaming daga sa bahay para magalaw at mahulog ang mga bagay na iyon. Magkasabay kaming pumanik at napagdesisyonan naming baliwalain na lang ang naganap. Mga 12:00 na ng hating gabi nang maalimpungatan ako, may narinig akong kumakaskas sa pinto ng terrace namin na tila gawa ng mahahaba at matutulis na kuko. Ginising ko asawa ko at bigla kaming kinabahan. Dahil ang pagkaskas na yun ay ginagawa lamang ng namatay naming aso. Sa terrace kasi siya natutulog. Kinakaskas niya ang pinto ng mga kuko niya tuwing siya ay nagugutom o nauuhaw. Hindi namin alam ang gagawin namin. Bakit? Wala na si Hershey, di ba? Sabay kaming nagtalokbong ng kumot nang biglang may isang malakas na kalabog sa bubong. Natapat na tapat sa kamang aming tinutulugan. Napakalamig ng aking kamay. Nadidinig ko ang sarili kong tibok ng puso sa kaba. Pareho kami nagpapakiramdam ng asawa ko. Hindi ko na natiis. Tumayo ako, kinuha ko ang kutsilyo at dali-daling lumabas ng teres. Putang ina mo! Tigilan mo ko. Tigilan mo kami. Kung matapang ka, magpakita ka at harapin mo ko. Kinaskas ko ang kutsilyo sa dingding ng semento dahil nabasa kong natatakot sila sa ganun. Hindi ko alam, magulo ang isip ko. Andyan yung ginagalabog ko din ang kisame ng bahay namin. Nagsaboy ako ng asin sa bawat sulok ng bahay. Kumuha ako ng bawang at nilagay ko sa mga pintana. Natatakot ako pero pilit kong nilalakasan ang loob ko dahil buntis ang asawa ko sa mga araw na iyon. Hindi kami nakatulog nung gabing yun. Maliwanag na nung hindi na namin namalayan na nakatulog na pala kami sa pagod, puyat at pangamba. Simula nun,
Araw-araw na may parabang tumatalon sa bubong namin at nangyayari eksaktong papatulog na kami. Hindi naman pwedeng bunga ng puno dahil mas mataas ang bubong ng apartment namin sa lahat ng punong katabi nito. Sabi ng landlord namin baka daw may nagbabato lang. Hindi kami naniniwala dahil tinitsyempo talagang makatulog kami at biglang may gagalabog sa bubong. In short, na memerwisyo na talaga. Nagsumbong din ang mga anak ko na nakikita daw nila na ang kutsara at tinidor ay gumagalaw mag-isa sa lalagyan nito. At simula noon ay lagi nang may dumadaang pusang itim sa terrace namin na titigil mismo sa tapat ng pintuan ng terrace namin at makikipagtitigan sa akin. Take note, napakalaki ng mga mata ng pusang ito. Parang mata ng tao. Lagi akong balisa kahit sa trabaho. Eksakto nakachat ko ang schoolmate ko nung high school sa FB. Inad niya ako at nagulat ako dahil psychic pala siya. Naikwento ko sa kanya ang mga kakaibang pangyayari sa bahay namin. Sabi niya picturean ko daw ang buong bahay at ipadala sa kanya through FB chat. Ginawa ko yun at nagulat ako sa mga sinabi niya. Tinanong sa akin ng friend ko na psychic kung may nakikita daw ba akong babaeng matanda na laging naka-ponytail. Puti na ang buhok at medyo pahaba ang muka. Nag-isip ako, meron. Yung yaya ng nanay ng landlord ko. Isang misteryosong matanda na hirap na magsalita. Madalas na nakakasalubong ko ngunit lagi itong walang imik at laging nang lilisik ang mga mata. Sabi niya 3 entity daw ang nararamdaman niya. Isang lalaking nakabarong na walang muka at laging nakatayo sa pintuan namin. Isang babaeng nakayuko na umiiyak panay akyat baba sa hagdanan namin. At isang aswang na matagal nang umaaligid na malapit lang din sa amin na nakatira. Yun daw yung matandang babae. Kinalabutan ako. Sabi pa niya lagi daw akong maglagay ng walis tingting sa pinto namin. Huwag ko rin daw iiwang mag-isa ang buntis kong asawa. Pag matutulog daw kami, takpan ko daw ng pulang tela ang tiyan niya. Takot daw sila sa kulay pula. Nagpasalamat ako sa kanya. Baon ng kanyang payo ay buong tapang kong pinagpatuloy ang araw na yun na may kaba sa aking dibdib. Ilang araw ang lumipas, namatay ang nanay ng landlord namin. Hindi ko muling nakita yung matandang babae ngunit lalong naging madalas ang paggalabog sa aming bubong. Sa bawat galabog ay nararamdaman din daw ng asawa ko na tila gumagalaw din ang anghel namin sa kanyang sinapupunan. Naging madalas din ang paggalaw ng mga bagay sa aming tahanan na wala namang nagpapagalaw. Katulad ng pagbukas-sara ng aming pinto sa kwarto na puno ng tanong at takot ang munting tahanan namin. Napagpasyahan namin na lisanin na lang ang apartment na yun at dito na lang sa Bulacan manirahan. Dito na rin ang anak ng asawa ko at sa kasamaang palad ay hindi nabuhay ang bata. Ipinanganak itong walang bungo at nawawala ang ibang parte ng utak. Anencephaly, ang sabi ng doktor. May kaugnayan man yun sa tinirahan namin sa Kainta, hindi ko alam. Walang nakakaalam. Ang masasabi ko lang ay mag-ingat kayo sa bahay na upahan nyo at kung pupunta man sa lamay, ugaliing dumaan muna sa ibang lugar upang makapagpagpag at hindi masundan ng kaluluwa. Huwag nyo ako tularan. Kung akala nyo safe kayo dahil wala kayong nararamdaman ngayon, huwag kayong mapanatag. Ilang buwan din muna ang lumipas bago nagsimula ang mga kakaibang pangyayaring tinitirahan namin. Lalo na pagsasapit ang ating gabi. Hindi biro ang lagim na dinanas ko at ng pamilya ko sa isang bahay sa Kainta. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!